Tatlong sunod-sunod. Tatlong sunod-sunod, request lang. Oo, request lang yan. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Agima Testing. Bali may ipapakita nga lang pala ako sa inyo na dalawang video ngayon ng testingan na kung saan ang mismong pumutok dito ay si Commander Bantugan. Sa mga video kasi na ina-upload ko rito, yung mga comparison ng mga agimat saka yung mga antingero ay marami ang nagko-comment patungkol sa yung pagputok ni Commander Bantugan sa mga agimat o mga medalyon o mga mutya, na talaga raw yung mga agimat na ito ay hindi makakapasa sa pagtesting ni Commander Bantugan dahil si Commander Bantugan nga raw ay may kakayanan ng pangwasak o meron siyang malakas na panudla. Totoo naman mga ka-horror, kung papansinin natin yung mga video na ina-upload ni Commander Bantugan sa kanyang YouTube channel, na kung saan nagte-testing siya ng mga agimat na pinalilimusan, ay talaga namang walang pumapasa. Halos isa nga lang ang nakapasa sa testingan ni Commander Bantugan, at kung inyong matatandaan ito yung nilimusan niya ng 20,000 na kung saan ang ipinatesting dito ay yung mutya ng Bato Omo. May paliwanag naman dito ang mga ilang eksperto sa pag-aanting kung bakit yung Bato Omo na ito ay nung pinutukan ni Commander Bantugan ay hindi tinablan o hindi nasira o nawasak. Alam naman natin na ang Bato Omo ay sobrang tigas. Sa mga testingan nga sa Bato Omo ay ginagamitan nila ito ng martilyo o maso, pero kita nyo naman hindi ito nabibiyak. Kaya maliit talaga ang tsansa ni Commander Bantugan na mawasak niya ang Bato Omong ito nung ito ay kanyang pinutukan. At dahil na pagkasunduan naman sa pagitan ng nagpapatesting at ni Commander Bantugan ang gagawing limusan sa Bato Omo na ito, ay no choice si Commander Bantugan kung hindi bigyan ng malaking halaga ang pumasang Bato Omo sa testingan. Sa video ang aking i-share sa inyo ngayon mga ka-horror ay makikita nyo na ang pagtesting ni Commander Bantugan sa agimat ng dalawang sikat na antingero sa panahon ngayon, na kung saan ang isa ay pumasa at ang isa ay hindi nakapasa. Disclaimer lang mga ka-horror, ipapakita ko yung video na to hindi para pag-awayin ng dalawang antingero. Ipapakita ko lang dito na kahit na may panudla o malakas ang panudla ni Commander Bantugan ay meron pa rin talagang mga gamit na pumapasa. At ito nga ay nakadepende sa nagtatangan kung ganong kalakas o kung ganong kahusay ang ginawang pagkarga ng nagmamay-ari sa mga orasyon at dasal sa gamit nila. So tara mga ka-horror at sabay-sabay nating panoorin ang videong ito. Bali sa unang video ay ang pagtesting ni Commander Bantugan sa isang medalyon na kung saan ito ay pagmamay-ari o personal na gamit ni Agimat ng Mangyan. Dito ay makikita nyo na nag-request si Agimat ng Mangyan na putukan yung medalyon ng tatlong sunod-sunod na putok. At makikita nyo rin mga ka-horror na ito ay hindi tinamaan ni Commander Bantugan. So talagang mahusay ring antingero itong si Agimat ng Mangyan, nakakabilib. So yan mga ka-horror, kitang kita nyo naman tatlong putok ang ginawa ni Commander Bantugan pero walang tumama. So ayun nga mga ka-horror, at natunghayan natin yung ginawang pagtesting ni Commander Bantugan doon sa personal na tangang agimat na medalyon ni Agimat ng Mangyan. Patunay lang ito na kahit malakas ang panudla ng puputok ay meron pa rin talagang mga gamit na posibleng pumasa, tulad nga ng medalyon ni Agimat ng Mangyan. At dito ay masasabi ko na depende talaga sa nagtatangan o sa nagmamay-ari ng agimat kung paano niya kinargahan ng mga orasyon at dasal ang medalyon o agimat na tangan niya. Napakagaling ng medalyon ni Agimat ng Mangyan. At syempre napakahusay ring antingero ni Agimat ng Mangyan.
Sa ikalawang video naman ay matutunghayan natin ang testingan ng gamit ni Ismatak Inatak. Ito ay personal na gawa niya. Pero dito sa testingan na ito ay makikita natin na after putukan ni Commander Bantugan na itong gamit niya o yung eskapularyo ay makikita natin na may butas ito o hindi nakapasa. So tulad niyan, sinalangan ulit mga ka-horror. At ganoon din ang mangyayari dyan, puputokan ni Commander Bantugan. At yun nga, makikita natin na butas ang eskapularyo, tagusan mga ka-horror. At yun nga mga ka-horror, nakita natin na yung dalawang eskapularyo na tinesting ni Commander Bantugan na nanggaling kay Idol Ismatak Inatak ay hindi pumasa. Sa aking sariling opinion ay hindi ko masasabi na itong gamit ni Ismatak Inatak ay peke o walang bisa. Dahil makikita nyo naman na kapag sila lang ang nagte-testing ng gamit nila ay talaga namang nakakapasa. May mga testingan pa nga sila sa manok na kung saan puputokan nila yung manok na nakasuot itong eskapularyo o kahit anong agimat na gawa ni Idol Ismatak Inatak at hindi mamamatay yung manok. Pero once na tinanggal na yung agimat niya ay namamatay yung manok once na pinutukan ulit ito. Sa aking sariling palagay ay hindi pa kayang higitan ni Idol Ismatak Inatak ang kanyang kaalaman patungkol sa lihim ng karunungan kumpara kay Commander Bantugan. Kaya sa tuwing nagpapatesting ito ng mga gamit na gawa niya ay laging hindi ito nakakapasa kay Idol Commander Bantugan. Pero sabi nga ni Idol Ismatak Inatak ay hindi siya titigil at patuloy pa rin siyang mag-aaral at tutuklas kung paano niya mapapalakas ang kanyang kakayahan pagdating sa lihim ng karunungan. Para sa susunod na magpa-testing ulit siya o magkaharap ulit sila ni Commander Bantugan sa kanilang friendly testingan ng mga gamit ay papasa na ang kanyang gamit. Kayo naman ang tatanungin ko mga ka-horror. Legit ba talaga ang personal na gamit na medalyo ni agimat ng mangyan? Kaya ito ay hindi tinamaan sa 3 putok ni Commander Bantugan? At pagdating naman sa mga agimat na sariling gawa ni Idol Ismatak Inatak, ano ba sa tingin nyo mga ka-horror? Ito ba talaga ay walang bisa? Kaya kahit paulit-ulit itong tinetesting ni Commander Bantugan ay walang pumapasa rito? Kayo na po ang bahalang humusga mga ka-horror. Hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan nyo kaming muli sa mga susunod pa naming video ng mga testingan ng agimat. Maraming salamat po.